Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkads. At for tonight's or for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga nangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin natin ang tungkol dito sa Battle of the Noontime Big Prizes as of Wednesday, October 23, 2024, Itbulaga versus Ed Showtime. So ang inilabas po ng Itbulaga ay 223,000 pesos, samantalang ang sa Ed Showtime naman ay 10,000 pesos lamang. Although mataas ang kanilang ratings dahil sa 5 channel, tayo naman ay mataas magbigay ng papremyo kahit 2 channel lamang ang pinag-e-airan po natin. Marami naman po ang sponsors na patuloy na nagtitiwala dito po sa noontime program ng Tito Vic and Joey kasama ang mga Dabarkads. Kaya naman yung malalaking papremyong yan, doon po yun nagmula sa mga sponsors, sa mga advertisers na patuloy na nagmamahal at hindi po nangiiwan sa Itbulaga. Samantalang natatandaan nyo pa po ba yung lalaki po na nakunan ng cameraman ng Itbulaga na nanonood sa kanilang bubungan ng bahay? Nag-viral po ito mga Kadabarkads at katunayan niyan, iniimbitahan po siya ng Itbulaga dahil meron siyang VIP front row seat dito po sa Itbulaga. Iniimbitahan po siya ng Itbulaga and possible na magkaroon ang Itbulaga ng regalo para po sa kanya. So natuwa po kasi ang Itbulaga, no? And marami din ang natuwa po sa kanyang mga tao or netizen nakita po sa kanya dahil para wala nga naman siyang kaagaw sa kanyang kinatatayuan, pumunta siya sa mas pinaka mataas na lugar para mas kita niya, mas maganda ang viewing niya po dito sa Itbulaga kasi ang dami po talagang tao punong-puno po yung lugar na unang sinugod ng mga Kadabarkads at ng Itbulaga. Kaya nauunawaan ko kung bakit ito ay ginawa po ni Kuya. At bilang ganti nga po ay meron siyang VIP front seat dyan sa Itbulaga para mas maganda po siyang, mas maganda yung viewing niya, yung panonood niya po ng Itbulaga. So siya iniimbitahan ng live na live sa Itbulaga sa kahit anong oras, sa kahit anong araw po yan. Pwede siyang pumunta basta live po ng Itbulaga. So ang araw na live ang Itbulaga ay Miyerkules hanggang Sabado. Ang Lunes, Martes, hindi po live ang Itbulaga ng mga araw na yan. Kaya kung pupunta po siya, Miyerkules hanggang Sabado, live na live ang Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nangyari po sa Bawal Judgmental Ka Ba? Dahil isang Dabarkads lang naman ang nagbalik dito. Walang iba kundi si Isabel Daza. Sabi nga po dito ng TVJ, not all heroes were Cape, minsan sila yung mga kasama natin sa bahay na piniling makasama tayo at alagaan tayo. Kung may loyalty award sa buhay, panalo sila dito. Bawal maliitin ang mga kasama at katuwang natin sa buhay. Since birth kasama na ni Vel, si Yaya Luning, ngayon may asawa at anak na siya, kasama pa din niya si Yaya Luning kahit saan sila magpunta. So ang isang secret po kasi kaya nagtatagal ang mga yaya, mga katulong, mga kasambahay dito po sa mga amo po nila. Like dito po kay Isabel Daza at sa family niya, mabait po yung pamilya ni Isabel Daza. Mabait kaya po sila ay tumatagal. Yun po ang pinakang sekreto doon kasi hindi naman tatagal ng ganyan yan katagal ng ilang taon, 'di ba? Kung ang amo mo ay masungit at minamaltrato ka. So ang isang sekreto, mabait din po ang amo. So vice versa lamang yan, no? Kaya nakakatuwa lang na hindi po nila tinuturing na katulong itong si Yaya Luning dahil kahit nasaan man sila kasama po nila ito, kahit saan sila magpasyal, kahit saan sila magpunta, hindi na po katulong ang turing nila dito kundi isang kapamilya na po. Unlike sa iba, 'di ba, na parang iba po yung trato nila sa mga kasambahay nila, minamaltrato, minamaliit, mababa yung tingin, since katulong lang, gano'n na po yung kanilang ginagawa. So ibahin nyo po itong si Isabel Daza at kasama ang kanyang pamilya dahil talaga namang ang turing nila sa katulong ay tunay na kadugo, kapamilya. Kaya po
nagtagal ng ganito katagal itong si Yaya Luning. So saludo po ako sa mga ganito yung amo, napakababait, napakabubuti, kaya naman continue yung pagpapala po ni Lord sa kanila. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nangyari po kay Jose Manalo. Sabi nga dito ng isang page, dahil nasobrahan sa basketball si Mayor Jose, nagpa-dry needling muna siya ng quad muscle kay Coach RC. Masakit ba, Mayor? Parang tinutusok-tusok po yung muscle or yung basta yung muscle para pampawala po ito ng sakit, ano. Ganyan po pala pag nasosobrahan sa pagbasketball. So ito po kasing basketball parang pinakang exercise lamang yan ni Jose Manalo. Kasi pag nagkakaedad na po tayo, kailangan din syempre natin ng exercise sa ating katawan. Dahil yan po ay importante, hindi na po tayo pabata, no? And nakakatuwa lang dahil nakikita nating aktibo po si Mayor Jose Manalo sa ganitong ehersisyo. Ibig sabihin, aware na po siya kung anong mangyayari po sa kanya once na pinabayaan niya po ang sarili niya, hindi po siya nag-ehersisyo, hindi siya kumain ng masustansyang pagkain. So, kaya naman nasobrahan po siya sa pagbabasketball, nasobrahan siya sa pag-ehersisyo at pagpapapawis. Kaya ito ang kinalabasan niya ngayon. Nagpa-dry needling muna siya ng quad muscle dito po kay Coach RC. So, napakasakit nito mga kadabar cards kung di ako nagkakamali. Tinutusok-tusok yung mga kalamnan mo. Parang binubuhay, ano? So, for goods naman po itong ginagawa po kay Mayor Jose Manalo. Wala naman pong masamang epekto yan, kundi ito ay para lamang po buhayin muli yung muscle niya kasi sobrang napagod ng sobra-sobra itong si Mayor Jose Manalo. Ang sakit nito, grabe mga kadabar cards. Samantalang talakay naman natin ang 4 na malalaking announcement po kanina or kahapon dyan po sa Itbulaga na mangyayari po sa Sabado. So, i-announce po sa Sabado yung EVES, yung mga scholar na napili po ng Itbulaga. And syempre, yung mga napili po nila sa pangkabuhayan ni Juan. Diyan din po i-anunsyo yan. Kaya naman ako mahalagang tutukan po natin ang Itbulaga sa darating po na Sabado. And syempre, yung pangatlo po mga kadabar cards ay yung tungkol sa single po ng mga singing queens. Dahil ito mga singing queens natin po ay magiging officially recording artist na po sila. Grabe, 'di ba? From singing queens to official recording artist, nakakatuwa naman and nakaka-excite yung ilalabas nila sa Sabado. And yung pang-apat nga po, iniimbitahan po ng Itbulaga TVJ itong nakita po sa bubungan na nanonood ng Itbulaga para mas maganda ang viewing sa baba. Iniimbitahan po siya sa Sabado sa Itbulaga na magpunta siya sa Itbulaga dahil meron siyang VIP front seat sa Itbulaga. So, antabayanan at antayin natin siya sa Itbulaga. From Pampanga to Itbulaga, makakarating kaya siya? Yan ang dapat nating abangan.